good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang gabi sa inyo. So ngayon, September 24, 2020. So dito ulit tayo sa ating pagre-review sa ating PSE ng mga nag-trending na stock. So ito ang kadalasan natin ginagawa after ng market hour. Pero ngayon, ang titingnan natin is ano ba yung mga nangyari sa mga stock na to. It's possible na pwede pa nating mapag-take profit pa tayo or they wait the opportunity na kung kailan sila magkaroon ng reversal for uptrend. So guys, ang mga nag-trending ngayon ay sina Dito. So sila pa rin. Si Dito, si MA Holding, IDC, Ital Philippines Development Corporation, Merrimack Consumer Corporation, MWC, Manila Water Company Incorporated, Nickel Asia Corporation, Now Corporation, PXP, Felix Petroleum Corporation, Tech, Certic Holding Philippines, Tel, PLDT Holding, PLDT Incorporated. So dito, combination of construction, so telcos, retail, so utilities, so yung mga common utilities ng tao, so water utilities siya. Then involve yung tawag natin na petroleum, na may petroleum product. So ngayon guys, tingnan natin ang mga possible na stock kung sino ang may good future sa kanila for investment. Then as a day trader, kung kinabukasan, kung ano yung magiging takbo nila. Tingnan natin guys ang magiging takbo nila kinabukasan. So punta tayo sa ating PSE index or ay sa ating Instagram pala upang aralin natin ang mga stock na to at mapagbigay ako ng konting ideya sa inyo about sa pagtatalakay ng mga technical. So kung mapag-contribute tayo ng mga fundamentals or possible na may share ko sa inyo ng mga fundamentals na nabasa ko, so susubukan to guys. So punta tayo sa ating Instagram guys. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So ituloy na natin ating technical review about sa PSE index ngayon at sa mga nag-trending na stock. So ngayong araw guys, yung ating PSE index, so bumaba siya ng 46.92 points or equivalent niya ng 0.8%. So ang negative lang yan guys. So from the opening ng PSE, so tuloy-tuloy yung pagbaba niya. So makikita nyo, isang maraboso candle ang na-form ngayong araw. So may indication na hindi talaga tumaas yung mga yung market natin. So may pagtuloy-tuloy na pagbaba ngayong araw. So may indication ba to na mag-continuous? At ang isa pa niyan guys, bumaba yung ulit yung volume natin ngayon. So may volume tayo na 1.7 billion at number of trades na 80.84k. So bumaba ulit siya. So compare kahapon. At yung value niya ng mga volume ngayon is 4.05 billion. At yung net foreign buying natin is nag-negative ulit tayo ng 292.84 billion. So lumaki ulit siya guys. So may mga investor or foreign investor na lumabas na naman ng ating PSE or sa mga stock na possible na kanilang pinasukan na siguro hindi natin alam kung nag-take profit na sila. So ngayon guys, ang una sa mga stock natin na titingnan ay si Dito. So si Dito guys, so saglit lang guys, medyo naghahang lang yung ating internet. So yun nga guys, nandito na tayo kay Dito. So ang tingnan natin guys si Dito, yung unang RSI niya. So yun nga, nasa overbought na siya guys yung RSI ni Dito. So indication yan na may pagbaba na talaga yung mga price nitong ni Dito. So para sa mga investor, so possible dyan ang mga investor lumabas na, kaya medyo malaki yung negative ng ating investment ay yung net foreign buying natin sa ating dito sa ating stock market or sa ating PSEI. Pero yun nga lang guys, net foreign buying na dito is 1.81 million. So it means na may magandang indication yun. So may possibility, may nakikita silang opportunity sa stock na to kasi nga medyo malaki yung net foreign buying niya, 1.81 million at may 22.58
million na volume siya. So, hindi niya na-meet yung required niya ngayong araw na 735 million. Pero, number of trades niya is 3.23k. So, ibig sabihin, may indication na marami yung mga na nagbumili ng stock ngayon. So, tingnan natin guys yung kanyang VWAP or volume weighted average price. So, bakit ito ang ginagamit natin guys, saka yung moving average niya. So, sa VWAP guys, so hindi natin makikita yan dito yung pagbabago niya sa kwan. So, mapapansin nyo rin yung VWAP niya nasa taas yan kasi nga yung price natin is tawag dito nasa pagtaas ang price ng stock market natin as per day candle. Pero as a trader, ang tingnan natin yan guys is yung every 5 minutes na movement ng ating dito ang ating stock na to. So mapapansin nyo, kaya kapag gumamit kayo ng VWAP guys bilang isang trader or intraday trader na tinatawag, so yung mga day trader dyan, so kailangan nasa 5 minutes candle kayo para malaman nyo kung yung price is may pagtaas. So ang paggamit ng VWAP guys, ito yung orange guys or yung red. So i-highlights na lang natin yan guys, palitan natin ng kulay. So gawin nating yellow. So medyo dark, i-dark natin. So yan. So, itong yellow guys, yung VWAP. At ito yung light blue or blue na candle is yung moving average 20 natin. So, dito sa VWAP guys, paggamit nito guys, once na si VWAP or volume weighted average price is nasa top siya ng moving average, so may indication na yung price is may pagtaas. At kagandahan pa niyan guys, once na yung dito, yung price candles mo is nasa taas nila pareho, may indication na may bullish yung pagtaas ng price na yun guys. Pero kung dito guys, mapapansin nyo yan, napaka bullish ng pagtaas ng price dito. So 24 ngayon guys. So yung sa volume weighted average price natin, so may indication na nasa support ng volume ang per trade na nangyayari. So yung nagkataon nga lang guys, medyo mas marami yung nagte-trade ng selling or nagte-take profit. So mapapansin nyo, so compare sa red candle dito sa volume guys, yung mga bar natin dito sa volume part guys, mas marami yung kulay green. So may indication diyan na mas marami yung nagsisell o nagte-take profit. Pero ang kagandahan niyan guys, mas malaki yung mga candle ng ng red candle or yung mga nagbabaying sa buying part, kasi may indication guys na pinapasok siya ng investor. So mapapansin niyo naman is 1.81 million. So may indication na yung price nito is tataas pa. Kahit sabihin pa natin yung RSI nito na sa day is nasa overbought na. So ibig sabihin naman kasi niyan, may possibility na pababain niya yung presyo guys para pasukin siya ng mga investor. So yun ang isa sa mga dahilan. Pero once na bumaba kahit dito lang yan guys, so may tendency na unti-unting itataas na yung price. So may mga speculated dyan yung mga nakikita natin ng mga trader or mga investor na may possible nga na tumaas to sa 6 pesos. At isa pa, ang hinihintay lang natin dito guys is yung totally operation niya. At yun nga, within 5 years, ayon sa fundamental na nabasa natin or sa news na nabasa natin, according to news na nabasa or na-read natin, nabasa natin, so paulit-ulit tayo. So nabasa natin na news, within 5 years guys, ang target ni dito company is ma-cover niya yung 80% ng population ng Pilipinas na with access to internet and telecommunication with good signal. So yun ang plan nila. So may indication na yung look ahead nila guys na plan is may good indication yun sa kanila. So once na execute nila yun, so may indication na tataas ang kanilang market. So yung income nila, kung magawa nila yung service nila na maganda. So target nila 80% ng population ma-servisyon nila through internet and telecommunication with good signal. So may possible na lumipat ng ibang mga subscriber dito or yung mga tao. So syempre alam naman natin na mas gusto natin yung mabilis at maayos na signal, lalo na sa pagdating sa
cellphone at sa internet. So yun ating masasabi kay dito guys. So sa mga investor guys, so siguro nakikita nila maganda yung naging future, kaya yung net foreign buying niya is 1.81 million. So positive siya. So malaki yung pumasok sa kanya na investor. So hindi natin alam kasi unang-una guys, 'di ba? Yung nagkaroon ng dito, may tension yan sa pagitan ng US at Chinese. So, yung ibang mga Chinese companies, so binibigyan ng tawag dito. Hindi ko alam kung sanction or ng presidente ng Amerika. So, possible na syempre hindi maganda yung maging takbo nila ng investment nila sa US. So, may hahanap silang ibang investment. So, at ngayon, sa Pilipinas, isa sa magandang pag-investment is dito kasi nga pabagong operation pa, mag-ooperate pa lang siya, possible pa lang siya guys. So, yun ang ating nakikita dyan guys. So, sumunod guys si IDC. So, si Ital Pilipinas to. Sa day candle niya guys, so yung RSI niya, so bumaba na siya. So, yun nga ang mga sinasabi natin guys, na once na itong si Ital Pilipinas or Ital Development Corporation, so sinasabi ko 'di ba yung sa mga government kwan siya. So, yung tinatawag natin na government contractor, saka yung puro green building ang ginagawa nila guys. So possible yung gumagawa sila ng isang mga housing dyan. So may kasama na yun na pag-install nila ng mga utilities tulad ng mga solar panel or yung tinatawag natin na natural energy. At yung isa pa, yung sa pagdating sa tubig, so yung tinatawag na may sariling STP or sariling treatment plant yung area na yun, yung housing na yon, then yung sa subdivision na yon, then ang gagawin doon yung tubig ulan na possible na pwede nilang i-imbak, tinatawag natin na may water, yung time dito, yung fund na tinatawag, may tinatawag sa amin na fund doon. So, yun ang ginagawa nila. So, imbakan ng tubig, then iti-treat nila yon. Kaya tinatawag niya green building. Sa green building sila involved. So, yung nag-trend dito guys, based sa report nitong nakaraan, is yung tinatawag natin yung quarterly report nila. So, nagkaroon ng income kahit nung pandemic. So, possible na medyo may pagtaas naman yung income nila compare nung nakaraang taon. So, yun ang kaya naging trending yun. Pero ngayong araw guys, so nakikita natin dito, so 1.99, so bumaba siya ng 0.07 na peso. So, equivalent ng negative 3.4%. At yung volume is 5.85 million. So, medyo marami naman yung buying. So, baka nag-possible na nagkataon na yung iba dyan na trader, yung intraday traders na take advantage, baka tumaas pa yung price. So, yun ang ating nakikita. Pero, hindi natin alam kung mga investor. At yun nga yung net foreign buying niya rin, mayroon siyang 58.35k. So, isang magandang indication din na may pumasok din sa kanya. Mas malaki yung pumasok na foreign investor compare sa lumabas. At yung value niya is 11.79 million. Pero, ang titingnan natin guys, so, nag-high pa nga pala ito guys, so, natapos 2.09, o ibig sabihin na pagparapit pa to. So, tumaas pa yung price niya ngayong araw. At yun nga lang, medyo yung candle niya is hinila pababa. So, mapapansin nyo. So, hinila pababa yung candle nito. So, yung opening niya dito yung open niya is 2.09, then hinila sa bababa. So, baka inisip nagkaroon ng gap up na opening to guys. So, may indication na dinumog siya at maraming nagkaroon ng tao dito. Yung mga trader na naipit. So, kasi ito yung opening niya, then after that, bumaba na yung price. So, may mga possible may naipit dyan ng mga trader. So, ang tingnan niya is every 5 minutes. So, every 5 minutes siya guys. So, yung BWAP niya naman, isa sa taas naman yung moving average niya. Yun nga lang yung price candle niya. So, down nga lang yung naging takbo. So, yun ang naging indication guys. So, ngayon, 24. So, dito guys, so medyo gap up yung opening niya. So, nag-open siya dito sa 1.29, then tuloy-tuloy na yung pagbaba niya. So, yun ang natin nakita dito. So, kaya medyo mas marami yung buying guys na nangyayari. So, kung mas malaki yung volume ng buying guys compare sa ng mga nagsisell. So, mapapansin nyo yun naman nagsisell. So, ito yung mga nag-take profit na guys sa nung time na yun na yung
yung nakabili siguro sa baba. So mapapansin niyo yung mga selling volume dito is medyo mababa compare sa buying volume. So mapapansin niyo naka-red yan guys. So mas may indication sa part na to guys, mas malaki yung yung mga nag-buy, mas malaki yung buying volume. So possible dyan, so isa yung nagbenta, so marami yung bumili. So yun ang ating nakikita dyan, o isa or tatlo bumili, or sa isang nagbenta, dalawa or tatlo yung bumili. At dito naman sa selling guys, medyo mabababa yung mga volume, so hindi supported ng volume yung parapit niya ngayon. So may indication na bababa yung price niya guys. So yun nga, yung price candle, so may pagbaba nga ng indication, at yung moving average is may pagbaba dito sa ating tinatawag na 5 minutes candle. So may indication to guys na pababa yung price. So medyo malaki yung gap up nila, pero yung price candle nga lang nandito. So it means yung volume sa part na to guys hindi ganun kalaki. So yung last volume niya, so yung nagbenta, so 1.9, nasa 1.95, ay dito kan volume to guys. So mababa yung volume na to guys, nasa 14k lang yung last volume niya. So medyo pababa yung volume at that time guys. So may indication na hindi supported ng volume yung price niya guys. So may mga nag-take profit na. At yung ito nandito sila yung mga naipit siguro sa atin napapansin. So kay IDC yun ang napansin natin sa report na naging maganda yung naging report niya ng August. So yung third quarter niya ay yung first 6 months na yung pandemic, so may positive na income ang nangyari kahit nung gawa nung isang project nila na sinasabi na sa Batangas guys, na yung housing. So kasi yung mga naapektuhan ng Taal eruption noon, so kailangan i-relocate sila ng ng lugar or ng matitirhan. So ito yung sila nakakuha ng project na yun guys, yung IDC, yung Italfinas Development Corporation. Yun nga sabi ko sa inyo, so pag gumawa sila ng isang property or housing, so kasama na doon yung mga tinatawag na green building tinatawag diyan. So nandiyan na yung mga solar panel, yung pag yung sa power supply, then yung gagawa sila ng retarding fund, yung lalagay mo yung tubig, ipunin mo yung tubig ulan, or either na yung tubig sa mga may ilog doon, so ida-divert mo sa retarding fund, yun ang iti-treat mo as water supply doon kung malayo yung mga water concessionaire na nagsusupply, Meralco, or either kung sino nagsusupply ng kuryente dyan sa Batangas. So baka malayo sa lugar na yun, so either na tayan mo ng tinatawag na solar panel or other tick ng source of energy. Then sa tubig naman, kung malayo naman yung tawag dito, yung mga ng mga water concessionaire, so possible na ito yung ginagawa nila, retarding fund, then sila na magre-treat, or either magtayo na sila ng deep well. So yun ang ating nakikita dyan guys. So sumunod guys si MM. So sa day candle niya, tingnan natin guys. So red siya, pero medyo nagkaroon siya ng tawag dito, nagkaroon ng tinatawag na pagtaas ng price guys. So yung opening niya at that time is nasa 3.20, then yung pinaka niya naging 3.34 pa. So possible is na marami na, medyo malaki na pag-take profit dito. So ang hindi lang natin alam, but mas malaki yung buying volume ngayon. So malaki yung buying part. So ang indication niyan, baka marami yung gustong sumabay. So kasi nga medyo yung window of profit pa nito guys ni MM, so medyo malayo pa sa tinatawag natin na overbought situation. So nasa RSI niya kahapon, so nasa to 59.88. So ngayon medyo bumaba lang ng 58.65. So baka possible na medyo may humahabol. So tingnan natin ang every 5 minutes na rin para sa mga intraday trader o day trader natin bukas. So anong indication guys? So yun nga guys, so medyo mas marami yung nag-selling nga dito guys. So yun ang sinasabi ko sa inyo, marami yung nag-take profit sa part na to. So medyo mas marami yung selling guys, or nag-take ng profit. Yung mga volume nila, mapapansin natin yung mga green na bar na yan. So yan ang mga selling, nag-sell. So possible sa part na yan guys, mas marami nag-take profit na, or opportunity na nakita na nila. So
Ang kwan nandito guys, medyo gap up yung kwan niya. Nandito naman yung tawag dito. Pa-down yung ating moving average 20. Then kung mag-down yan at mag-going down din to, pero gap up yung open nila, yung open volume, so walang volume dito. Nasa 4 ay medyo malaki rin ang volume dito. 456k ang volume dyan. So 2.79, napakalaking volume pala na umikot dito sa ating So ang volume ngayong araw is 1.98 million at may value na 395.37 million. So malaki rin yung net foreign buying natin. So 4.73. So may pumasok na investor sa kanya. Pero bumaba lang siya ng 0.01. So may indication guys bukas na baka tumaas yung price nitong si So possible pa na pag-take profit pa tayo. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Baka medyo kung maliliit ang mga indication ng volume na to guys, possible to yung mga trader guys na gustong sumabay pa dito, or itong mga malalaking red na yan, so mga possible mga investor yan guys ang mga fart na to. So malalaki yung mga volume yan guys na pumasok sa 4.3 dito. So pinamataas ay 5.58 million. So possible yung mga investor to. Ito yung mga trader yung maliliit na to guys. At itong mga nagsisell na maliliit, yun yung mga trader guys, so na nag-take profit. So ang isa sa mga nakita natin dito guys, so nakipag-tie up siya kay Food Panda bilang sa tinatawag na dark market dito sa Pilipinas, o yung online market. So ang tinatawag doon na dark market guys, yung magsisell itong company na to ng mga product nila through online, then ang maging courier nila para mag-serve ng i-deliver nila ng mga product na binibenta nila is yung Food Panda. So may agreement sila ng Food Panda. So may indication na kaya mas may malaking pumasok na net foreign buying natin dito is baka may indication na siyempre additional yun guys additional na kanyon na additional kumbaga kind of business na gagawin mo. So yung kumbaga yung tao kahit sa bahay na o order na lang sila sa Food Panda. So order ka ng mga groceries, so sa Food Panda possible doon siya bibili dito. Doon siya bibili kay Mary Mart. So may agreement sila. So once na at ang magde-deliver lang si Food Panda. So alam naman natin yung Food Panda, so isa siya masama parang Grab, so delivery ng pagkain, so kung ano pa man. So uso na ngayon yung tinatawag na online market sa Pilipinas. So transition from conventional to digital na tayo ngayon. So lahat na ng kuha natin is more on dito sa tinatawag natin na digital situation na. So kailangan gumamit ng mga internet, so lahat ng technology. So yun ang ating nakikita guys. Kaya mapapansin nyo, puro mga telco minsan yung tumataas yung kumbaga mga in demand sa atin. So yun guys ang makikita natin kay Mary Mart. So may indication guys na ngayon 24, so marami yung selling lang. So mas marami yung nagbabay sa part na to guys. So may indication na yung kana to guys, istang is may pagtaas pa guys. So it's good indication na may pagtaas pa ng price to guys in the future. So para sa mga day trader, intraday trader diyan, so mapapansin nyo, so medyo malaki pa yung window of opportunity guys na para makapag-take ng profit guys. So yun ang aking nakikita dito guys sa ating day candle guys. Medyo malaki pa yung na pag-take profit pa sa mga day trader. So it's good indication pa sa mga trader. Unlike dito, so medyo nasa overbought na siya guys. So sumunod guys si MWC. So medyo may pagbaba na ng presyo si MWC ngayon. So nagbaba siya ng 0.34 pesos. So volume niya medyo mababa, 3.73 million. May value siya na 56.4 million. At yun nga, net foreign buying niya 254.44k. So medyo may pumasok sa kanya ng mga investment. So ang kuan natin ngayon, so yun isa siguro sa mga kuan is yung pagiging overbought niya lang, kaya medyo bumaba yung kanya, yung price niya. So sa mga trader, as is investor, it's not good. So para sa mga intraday trader, so medyo may gap down na yung tinatawag natin na dito na kanyang price. So may indication na mag-cross below itong si
VWAP mo kay moving average at yung mga price candle mo dito guys sa part na to. So ngayong araw medyo nasa baba nila guys. So may indication na may pagbaba ng kanyang may pagbaba ng price to guys. Yun nga, sabi ko sa inyo. At isa pa guys, ang isa pa sa mga senaryo na makaka-apekto dito yung magiging financial nito or magiging income na to ngayong darating na fourth quarter. So possible kasi ngayong October, so may possible na magbabawas ng singil sa tubig. At isa pa, parang magtatayo sila ng or magdadagdag sila ng mga utilities or na mga utilities nila na yung tinatawag na STP o sewage treatment plant na malapit sa ilog para sa mga barangay. So para yung pag-supply ng tubig, so kung doon na lang kukunin sa STP na yun, so makapag-support kasi nga medyo minsan pag tuwing summer, so nawawalan tayo ng tubig. At isa pa, hindi kayang i-sustain ng mga dam na natin yung demand dito sa ng ating population dito sa Luzon kasi nga wala nang since ilang years na nakalipas, so wala pang nadadagdag na dam, so dumadami yung population ng tao at yung dam natin medyo bumababaw kasi nga yung hindi na siya nade-dredge. So yun ang ating nakikita, kaya yung pinaka possible situation na gagawin is magtayo ng STP malapit sa ilog para yung tubig na dumadaloy sa ilog pupunta doon sa retarding fund ng STP, then yung sa STP doon mula sa retarding fund doon i-treat yung tubig papunta sa mga kabahayan. So at isa pa nangyayari ngayon, tayo naman ang nawasan natin ginagawa pangligo na lang, pangluto saka panglaba kasi iba sa atin. So bumibili na tayo sa dito sa mga water refilling station. At yun nga, maging indication doon pag nagkataon siguro the future, so medyo mas malaki yung maging hindi or possible maging maliit na rin siguro yung maging singil sa tubig or may indication na lumaki kasi kung STP may operational cost yun. So sarili nila yung parang reservoir na nila, so unlike sa iba, so mula lang sa tubo papunta lang doon sa isang treatment plant, then distribute na sa buong lugar kung saan nasasakupan nila. So yun ang nakakaapekto dito kay MWC, yung tinatawag natin na pagbaba ng price niya. So mapapansin nyo dito medyo halos selling, so mas marami yung nagsisell, mas malaki yung volume ng selling dito. Saan mapapansin nyo or either na yung ibang every 5 minutes walang volume na pumapasok sa kanya, hindi na support ng volume yung mga price niya guys. So ito medyo malaki yung candle niya dito, pero yung volume niya maliit din gaya din dito. Pero dito guys sa part na to yung price nito medyo walang galaw, pero yung candle, so possible sa maraming lumabas na volume o nag-sell ng volume. Then dito medyo malaki yung galaw ng volume pero ay yung price, pero maliit yung volume, so hindi nasusupport ng volume yung mga price guys. So may indication na bababa yung price nitong si MWC o Manila Water Company. So sa mga trader, so may indication din na ito yung pagbaba ng kanyang may indication na mag-going down itong si VWAP sa moving average. So once na bumaba siya, so may indication na may pagbaba ng price. At mapapansin nyo yung sa price ito, so hindi gumalaw yung price at mas marami yung selling, so nag-take ng selling at bumaba yung price sa part na to guys nung last 10 minutes ng trading hour ng ating trading day. So bumaba yung price niya at mas malaki yung volume na lumabas, so nag-sell ng volume. So may indication na nag-profit na yung iba para kung sakali bumaba yung price, so hindi na sila maipit. So sunod guys si nickel. So sa nickel, para sa day candle niya, so medyo nasa baba na guys, at yung moving average mo dito mapapansin natin nasa taas na siya ng VWAP mo. So may indication na yung price niya, ibababa niya na yung price niya. At yun nga, na ngayong araw nag-cross na siya below 50. So kung magtuloy bukas siya na mag-cross below 50 yung RSI niya, so may indication na baka ibaba niya muna yung RSI niya bago siya magkaroon ng reversal. At
net foreign buying natin medyo may lumabas, medyo malaki ang lumabas, 1.49 billion. So medyo mababa lang yung volume niya, 7.97 million at 23.69 million yung value. Number of trades, so nang nag-trade dito is 665 yung palitan. So 665. So may indication na medyo bumaba nga siya guys. So wala yung volume niya, so hindi niya na meet. O medyo mas malaki yung buying nung nag-imbak kasi nga it's good for thing to invest sa investor to guys na nandito yung price mo sa RSI mo. So sa pag day candle, so medyo good indication sa mga investor, pero ang tanong ba't may lumabas na net foreign investor, so may possible na may other opportunity na nakikita sa ibang tawag ito, ibang stock. So yun ang ating masasabi diyan. So sa mga kanyan trader natin, so possible pa naman malaki yung window of opportunity doon sa kung sakali magkaroon ng reversal doon sa ating dito sa ating day trader or sa ating day candle. Mas malaki yung window of opportunity na maka-profit kung magkaroon ng reversal. Pero ang tanong, magkakaroon ba ng reversal to? Ngayon medyo nasa baba yung kanya opening ng kwan pa lang yung day, yung VWAP mo, so bumagsak na agad. So may indication medyo malaki yung volume na pumasok ng buying. So may indication yan mas malaki yung na bumili dito sa part na to, sa mababa. So mapapansin nyo yung red candle, mas malaki yung volume na pumapasok sa kanila sa buying part. Pero yung mga selling guys, so possible ito nagsisell na iba. May mapapansin nyo may malilit na candle dito sa volume natin. So may indication na ito yung mga trader, so na ayaw na maipit guys. So mapapansin nyo yung price niya kahapon dito at ngayong araw, so bumagsak siya sa opening. So may indication na ibababa niya nga at nanatili yung ating yung moving average mo sa taas, nasa taas nitong si si moving average mo sa taas ng VWAP. So ngayong araw bumagsak yung VWAP mo. So ibig sabihin niyan pag bumagsak, so mas marami yung buying volume compare sa selling volume. So yung pag ganyan ang price natin guys, may indication niya na pag ganyan ang yung VWAP na bumagsak ng ganyan, so may indication na ibababa nga niya yung price guys. At yung moving average mo is going down naman ang kanya indication. So, yung mga price candle, so halos karamihan nandito sa baba guys. So, mapapansin nyo, walang galaw gaano yung mga candle yung mga price dito guys. At walang sustain, hindi rin sustain ng volume guys. So, okay lang sana kung hindi dito kahit hindi gumalaw kung sustain ng volume, kung malaki yung volume. Pero, hindi na sustain ng volume yung mga price guys At, kaya dito, malaki rin yung price mo, may yung dito nagkaroon ng yung price mo candle mo dito gap up pero walang sustain ng volume. So sana kung may magandang kwan yan guys, maganda yung kwan ng takbo ng volume at maganda yung presyo, so may possible na uptrend ang mangyayari. Pero ngayon makikita pa natin is magkakaroon pa siya ng downtrend scenario. So yun ang ating nakikita kay nickel guys, na mababa pa siya. Sumunod guys, sinaw. So sa day candle, so alam niyo naman na to, so nasabi ko na sa inyo, sinaw. So isa sa mga yung dito na stock na pag biglang tumaas, asahan niyo na kasunod yan ang biglang pagbagsak din. So yun nga nangyayari sa kanya guys, continuation. So may clarification siya na bilang maging isa sa mga fourth telco, so possible siguro magdagdag pa ng telco ang Pilipinas. So dito na yung pangatlo, so gusto pa ng pang-apat. So nandyan competition na dyan, di ba, sina Converge, so si siya at yung isa pa. So ang si Converge na kasi more on internet. Itong Sinaw ngayon binigyan siya ng kanya ng approval na yung sa tinatawag natin na sa paggamit ng parang yung sa cellphone siya mangyayari yung sa pag tumawag ka. So either yan na di natin alam kung kanino yung gagamitin niya ng mga yung TM ba or yung token text. Pero yung token text is smart yan so yung TM, so nabili na yata ng Globe yan, so possible yung gagamitin na kanya frequency, so possible yung sa mga sa dati sa Motorola o Ericsson. So yun ang ating nakikita guys na gagamitin niyang na para sa restructuring, yung tinatawag ng restructuring. So it convert yung structure na yun from dito from satellite yun guys to from distribute converter from receiver
from receiver to yung parang maging microwave. So siya mag-distribute ng frequency. Yung kasi dati sa kay Motorola, so siya nagre-receive din, siya then ita-transmit niya sa mga satellite ay sa mga tower. So ngayon mangyayari doon, magiging tower na lang siya, then receiver na lang yon ng mga transmitter, guys. So yun ang ating nakikita dito kay Portelco. So ngayon medyo sa bababa yung price niya. So sa mga trader, so may indication ba may tataas? So nasa taas naman siya, pero napakababa yung kanya, guys. Napakababa yung dito, yung price niya nasa ilalim. So nataas na sana sa BWAP, pero wala namang volume. So kahit nasa taas siya, kung wala ka namang volume diyan, so 24 ngayon. So ngayong araw, yung pinakamalaki pa nga dito nag-take ng selling na to dito sa part na to. So may nagse-sell. Pero the rest niyan, after wala nang galaw yung volume niya. So walang sustain na volume. Pero net foreign buying niya may pumasok pa rin na 452.73k. So may foreign investor na interesado kasi nga Portelco siya. So yun ang ating nakita, may interested. So kung ma-approve siya maging Portelco, so may indication na maging maganda in future nito. So it's good for investor, pero sa mga trader, so hindi siya good kasi nga walang volume dito sa part na to. So continuation yung wala siyang volume, unlike nung mga nakarang araw, guys. So kahapon medyo marami yung volume na makikita, pero ngayon unti-unti nang nawawala yung mga trader. So baka lumilipat na ng ibang opportunity. So yun ang ating nakikita, guys. Sumunod, guys, si PXP. So Felix Petroleum Corporation. So sa day candle niya, so medyo okay, may volume siya selling. So possible kung may another pa to na pagtaas, so possible na may pagtaas pa, so mag profit pa. At ngayon mapapansin nyo dito yung yung VWAP mo sa taas na, so bigla siyang tumaas ngayon. So yung moving average mo sa baba na, so may indication na may pagtaas ng price. At yung window of opportunity na mga pag-take sa profit, medyo malaki pa dito para sa mga trader. At possible net foreign buying niya, so negative 809.69k, number 4.13 million, value na 22.44 million. Pero sa possible sa top siya, gainer siya, so 5.62. So pumasok sa top gainer sigurado na to si PSP. 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim siya sa mga nag-gain sa top gainer ngayon araw. So para sa mga trader, may possibility pa nga yan, guys, na magkaroon ng pagtaas ng price. So pag titingnan natin dito, 5 minutes candle para sa mga trader, so medyo 24, so pataas yung price pero unti-unting bumaba. So may indication na binababa yung price, pero gap up yung So possible, guys, may volume na pumapasok. Medyo malaki yung mga volume niya ngayon, guys. So may indication may pagtaas pa ng price itong si PXP, guys, Petroleum. So fundamentals, so yun nga, nag-raise siya ng kanyang stock sa Canada sa foreign. So alam naman natin ngayon, Felix Petroleum Corporation, so ang may-ari nito si BP Company. So like may mining din to. At yun nga, naging maganda yung tawa dito ng takbo ng mining. So at possible din sa petroleum, guys, kaya nag-raise siya ng stake niya sa Canada, kasi nga sa Canada naman may mina naman talaga ng ng petroleum doon, or ng gas. At isa pa sa mga nakikita nating opportunity in the future dito, kasi nga magwi-winter na, magtataglamig na sa ibang bansa. So possible mas kailangan nila yung tinatawag nito yung source of energy. So more on gas ang kanilang gamit doon, guys. So bihira naman yung mga doon sa part ng Canada, sa mga Europe, yung tinatawag natin na green energy na napoprovide. So pag magwi-winter na, so more on nagagamit nila is kundi coal, ito yung gas o yung petroleum. So possible kaya nagtaas siya ng opportunity sa ibang bansa. So baka or either na nilipat yung net foreign buying na to, so baka lumipat lang ito ng sa ibang bansa or sa Canada nga, yung lumipat lang yung stock nila, so baka swing up lang nila. At sa mga trader din sa Pilipinas para bukas, so may opportunity pa, guys. So medyo pa gap up.
nasa taas tong dalawang candle mo. So nakahag itong last candle mo dito, nung pag 3 candle mo nakahag dito. May indication na pupunta siya sa taas. So bukas tingnan natin yung every 5 minutes niya sa bilang sa mga ng mga day trader diyan. So kung mapansin natin na magkaroon ng gap up ang opening at itong tinatawag natin na VWAP is bigla rin na manatili sa taas nitong si moving average. So may indication na tataas yung price yun, guys. So yun atin nakikita, guys. So may sustain naman mga volume dito, mapapansin niyo naman. So dito malalaki yung mga volume dito ngayon na pumasok. So ngayon opening pa lang, then malaki agad na nag-buying dito. So yun ang nakikita, guys. Oh, number of mas malaki yung pan dito, yung sa buying o sa selling, mas marami nag-take na ng profit ngayong araw. Pero may possibility pa, guys, na may pagtaas pa 'to bukas, guys, si PXP. So sumunod, guys, si Tech. So possible day candle niya. So nananatili nakahag. So may indication na itong si nagkakaroon ng reversal itong si VWAP. So sa day niya, so nanatili nakahag naman yan, guys. So ang maganda lang doon, nasa taas siya nitong, nasa upper part siya nitong moving average. At yung mo, RSI mo, so medyo malayo pa sa tinatawag natin na overbought, at nagtatry siya na mag-cross dito sa RSI 50. So once na makapag-cross siya sa RSI 50, so may possibility na may pagtaas ng presyo. So may continuation yung pagtaas ng presyo niya. So yun nga lang, medyo bumaba yung volume niya yung araw. So 3.37 million volume, so value na 19.56 million. So number of trade 862. So medyo marami number of trade. So possible mas marami yung trader na pumasok sa investor dito. So investor lumabas is 599.85k. So para sa mga day trader bukas, so yun nga lang, nasa taas yung price candle mo, pero yung yung gap up, may indication na walang volume sa huli, yung selling volume. Mas marami nag-selling dito, 24. So natili sa lalim yung yung tawag dito, yung VWAP mo. So may indication baka magkaroon ng reversal ang price bukas. At yun nga, hindi sustain ng volume itong mga presyo na to. So mapapansin natin medyo malaki yung price, yung pagtaas. So 1.71 to 5.74, so may 0.3. So pero walang volume, guys, dito sa part na to. So pero on the end naman, medyo lumalaki, pero mas malaki yung selling, guys, ng mga volume. Mas malaki yung nag-take profit kaysa nagba-buy or nag-i-inback ng dito ng stock. So may indication baka bukas, so pag nag-continuous itong pagtaas nito, guys, ng ating moving average at itong VWAP ay bumaba na natin sa baba, so may indication na baka magkaroon ng reversal yung presyo or may pagbaba. So isa pa nga, guys, yung Cytec, wala namang bagong fundamentals maliban doon sa tawag dito, yung Silicon Valley yung kakanya dun sa US. So yung magsusupply ng panibagong antena para sa 5G na connection. At isa pa rin, guys, ito pa rin pala si Now, yung sa 5G connection din pala, inapprove yata ng NTC yung panibagong plan na gawing 5G na yung isa sa mga nakakuha to ng approval kay na magkaroon ng i-upgrade yung mga dito structure para sa 5G connection ng internet man or yung sa mobile connection, sa mobile signal. So sinaw ganun din dito sa Pilipinas, at si Tech dito, si Tech naman ka-tie up niya naman na sa dito sa Amerika na Silicon Valley. So sila naman ang nakakuha ng parang medyo malaking kontrata para mag-supply ng mga antena for dito yung sa 5G nga, sa pag-upgrade ng 5G signal sa mobile at sa internet. So sa telecommunication sa mga telco. At dito sa Pilipinas si Now. So yun ang ating nakuha kay Now, guys. Kaya naging trending siya. So may possibility in the future kasi, guys, maganda yung market na to. So nakikita natin sa ating mga trader is dito medyo hindi maganda siya sa ngayon kasi nga pababa, kasi nga lahat for upgrading. So possibility bumababa yung price nila. So kasi nga sa financial status
Kasi kung gagastos ka na naman, so yung mag-upgrade ka, panibagong gastos na naman yun. So yun atin nakikita guys. Pero sa mga dito, sa mga investor, so it's a good opportunity para sa kanila na isa sa mabinigyan ng opportunity yung na to, company na to or yung stock na to na magkaroon ng improvement or additional na kumbaga iangat yung serbisyo nila. So lalo pa government kwan siya sa government either nagsukuan siya sa government din eh. Hindi ko alam kung anong kwan sa government na kontrata niya kung saang part or agency. So si Tel. So bumaba si Tel ngayon guys. So every 5 minutes niya. So pababa nga, mas marami nagsisell. Mas malaki yung selling dito sa 5 minutes sa mga trader. So sa day candle niya guys, medyo pababa siya. So nagkaroon siya ng reversal. So at yung ito VWAP mo nasa baba. Malaki yung buying volume, so maraming nagkuan dito nagte-take na ng kwan dito. O kumbaga bumibili or nagkakaroon ng opportunity kasi nga medyo nasa kwan siya guys, below siya nasa 40. So ay 45, between 30 and 40 siya, 45 siya or ay 40 and 50 nandito siya sa baba. So may going down na below 40 siya. So isa pa sa naka-apekto dito kay TEL guys or PLDT yung maintenance niya, yung hindi ko alam kung 5 days maintenance. So pagbagal ng internet ngayon, so may indication na naman yan, baka sinasabi nila na baka pumapangit yung serbisyo, baka maglipatan sa third telco yung kan. So wala pa naman third telco. So ang isa sa mga nakikita ko diyan na magandang indication kaya nagkakaroon ng maintenance. So yun nga, lahat naman ngayon kat si Globe. So nagkakaroon ng upgrading from 5G from 4G to 5G connection. So yung sa mga sa mobile signal saka sa internet. So ganun din si PLDT, ini-improve niya rin i-improve niya yung serbisyo niya, so para yung mga customer para hindi rin mawala sa kanya yon. Kasi nga kung hindi niya i-improve yung kanya at maging maganda yung maging serbisyo ni dito, so yung sinasabi ko nga 80% ng population ay balak na supplyan or magkaroon ng magandang signal, yun ang plan ni dito. So possible si PLDT ganun din ang plan niya. So i-provide din magandang service to sa mga tao para maging manatili yung kwan sa kanya, yung dito, yung pag-subscribe sa kanya, yung gumagamit sa serbisyo niya. So kaya nagkakaroon sila ng maintenance. At ngayon nga lang, ngayong pandemic, kasi yung pandemic na panahon, medyo bumagal yung kanila, yung pacing ng improvement nila sa yung galaw kasi nga yung mga lockdown sa mga LGU. So, 'di ba? Hindi rin ka basta-basta makakapasok doon sa mga part na 'yon ng sa mga local government kasi nga may mga protocol na kumbaga yung nakaraan, 'di ba? Pag hindi ka taga doon, hindi ka makapasok kung wala kang importanteng gagawin. So, 'yun ang nagpahirap sa kanila. At sa pa yung mga siyempre yung mga tauhan siguro, yung mga third party nila na nagkakandak ng para sa mga improvement nila is nahihirapan din sa pag-travel. At yun ang isa sa mga nakikita kong nagkuan kay PLDT. So isa sa mga indication na bumababa yung presyo niya guys, so hindi ibig sabihin na walang nagte-trade sa kanya or may lumalabas sa kanya. Possibility diyan kasi sa upgrading, so financial support, so kung i-upgrade mo yan, gagastos ka. So yung financial capacity ng company mo mapupunta dun sa mga gamit mo, at for the future saka mababawi yun kapag maging maganda na yung serbisyo mo. So yun ang nakikita ko dyan, kaya medyo mababa yung kanyang price niya guys. So sa financial niya yan, sa company financial yan. So yun ang ating nakikita diyan guys. Pero para sa mga investor guys, it's time to maging good opportunity na to yung company na to in the future. Kasi nga yung sinasabi ko nga sa inyo, lahat na ngayon ginagamit is through internet na yung transaction. So mas karamihan na is through internet, kaya yung pagbili mo ng pangailangan mo sa bahay, ginagamit na natin is internet. So at sa pa ito si PLDT is ang isa sa mga major niya is sa internet at saka yung sa sa communication, so sa mga cellphone at sa mga telephone. So kahit bumili ka ng gas diyan, so itatawag mo lang doon sa i-deliver na lang sa'yo, hindi ka na pupunta doon para dalhin yung ikaw ang magdadala, itatawag mo na lang. So yun, dadalhin sa'yo, saka ka babayaran. Kaya masabi ko, pagdating ng araw, maging maganda yung mga telco, maganda maging invest ngayon sa telco.
At isa pa guys, yung online learning, baka mag-continuous yan. Kasi kung masubukan niya ngayon, maging maganda ang output para sa mga magulang at sa mga bata. Siyempre, kung ikaw magulang, kung sa online learning, kung makatipid ka, sa internet lang kailangan mo, then mobile, yun nga lang, yung anak mo, so hindi matututukan ng teacher. Pero syempre pagdating ng araw guys, may mga ilan dyan na mga teacher na magtatayo na ng magkaroon na ng parang lying in clinic, na magtatayo ka na lang ng sarili mong tawag dito, sarili mong magpapa-accredit ka na lang, then na magtuturo ka sa turuan mo lang is for grade 1. So ka lang na for grade 1 teacher ka lang, ituturo mo lahat ng mga doon through internet. So yun ang mangyayari yan guys. Kaya in the future, ang mama ng company talaga yan sina dito. So now, so yung si Globe, si Tel, pero medyo malaki nga lang yung yan, yung tawag dito, yung mga price nila. At pero dito medyo mababa pala, affordable naman natin, pati sinaw. At isa pa guys, kung matuloy yung mga ganyang serbisyo, ang makinabang din yan is yung sina tech, kasi more on sa tinatawag natin na yung siyempre pag upgrade ng mga gagamitin yan sa mga tower na mangyayari. So, yun ang ating nakikita sa future guys. Kasi, yung pag gumana more on technology, so Sinatec, puro technology na yung ginagamit, sila yung mga gumagawa ng mga antenna, yung mga conductor. So, yun ang So, isa pa, sa mining naman, so kailangan din natin para magawa ka ng antenna, so kailangan mo ng mga bakal, so mga metal. So, yung sa mining naman, isa sa mga gagana dyan, papasok ang mga mining dyan. So, during operation naman, so yung mga tower na tinayo ng mga Globe na Tel or PLDT dito, so kailangan na naman gagamit na naman yan ng petroleum or ng gas para i-export sa crude doon, para operation. Kasi hindi naman yung mga naman yan guys, yung dito, yung mga tower naman yan guys, may sariling generator na ginagamit. So kaya hindi na ako sa mga Meralco. So yun ang ating nakikita in the future guys. So sumunod, isa sa mga makakakuan kapag nag-operation na yung magandang operation na Natel is yung mga retail market na naman. So yun nga, sinasabi ko sa inyo, yung mag-order ka na lang through online. At yung sa education natin, so yung mga transaction mo, so puro online na lang lahat. At isa pa yung sa susunod, yung baka yung banking is through na lang din, digital na tayo. So baka wala nang involvement na real, yung para wala na tayong mahawakan na perang papel or barya. Puro pipindutin mo na lang sa cellphone mo o sa device mo kung anong gamit mo, sa laptop mo, magbayad ka ng ganito, parang ganun, o order ka ng pagkain. So through na lang din, digital system na ang ginagamit. So nangyayari na yan ngayon. So yun ang ating nakikita guys in the future. So ngayon, bilang sa mga trader, kung nakikita niyo yung stock market natin sa dito sa Pilipinas is medyo pababa. So, magandang gawin nyo, hanap ko yung opportunity sa global market like sa mga forex. So, kahit bumaba yung market doon guys, so may pagbaba doon, may pagtaas, kikita kayo. Pero yun nga lang, take time or magsusunog ka ng oras para bantayan yung mga stock mo na or mga trade mo na ginagawa, kasi may possible baka malugi ka bigla. So may technique naman doon or may mga paraan naman doon para maiwasan yun. So yun lang guys ang masasabi ko sa inyo. So sana matulong ako sa inyo at bibigay ako ng ideya. So maraming salamat sa inyo guys.